Bago magsimula ang video na ito, sana mag-subscribe kayo at follow sa aking channel, Breeder Adventures TV, para sa mga latest news at issue na nangyayari sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Yun po yung problema rito. Attorney Robes, again, ulitin ko for the end time, maaaring hindi nga ikaw makakasuhan dito, maaaring wala ka talaga, inosente ka talaga rito, pero yung mga alipores mo, may kaso rito. Trust me. Meron, Graft and Corruption Practices Act. Doon sa violation na yan. Dahil nagpadalos-dalos po, pinilit, minadali, may labas ng kontrata. Ang Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, noong Huwebes, ay kinumpirma na in-edit nila ang viral na larawan ng nanalong Lotto 642 jackpot na umangkin ng mahigit sa 43 milyon upang mapanatili ang kanyang sikretong pagkakakilanlan. Sinabi ni PCSO General Manager Mel Robles na ang larawan ay totoo sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means matapos siyang tanungin ni Senador Raffy Tulfo. Maraming tao ang nagtataka sa larawan na nilabas ng PCSO sa nanalo ng malaking jackpot dahil maraming nagsabi at nakapansin sa social media na ang larawan na linabas ay kinuha sa iba't ibang litrato. May netizen na nagsabi na kung mag-edit sila, ay sana ayusin nila na hindi mahahalata ng mga tao, subalit mas lalong nagalit ang mga tao dahil sa sinabi ng PCSO na totoong inedit nila ito para itago ang pagkakakilanlan ng winner. Halika at panoorin natin ang naging hearing sa Senado sa pangunguna ni Senator Raffy Tulfo. Kaya, dapat ang regular na taya is 10 pesos lang. Hindi, ito yung 3 digits eh. 3 digits. So, ibig sabihin, merong mga tao doon na sumusugal ng 500 pesos, more than sa minimum wage, kung sino man ito, o baka ito investor na parang meron na siyang idea kung ano yung numerong lalabas, kaya tumaya siyang ganun kalaki. And to back it up, consistent yung panalo niya maraming beses every single month. For the, umabot na ata ng 9 million na for more than 6 months. 2023 lang po. That was only 2023. We don't... Previous years, also interested in check all the... Yes, interested tayo kasi parang lumilitaw na maraming mga multiple winners na nakapagtaka paano nila nalalaman na kung nyari agent yun, may mananalo ng ganong kalaking pera, 225 in a certain days or certain period of months. Ang may duda rin ako na baka itong mga taong ito na multiple winners nakaabang sa LTO, sa PCSO, parang sa LTO ba? Sino nanalo diyan? Tapos akin na, i-discount ko na lang 'yan. Kapalit nung pera na mas mura. That could also happen. So what's the danger of that arrangement? Siyempre, unang-una, maraming magdududa na sabihin nila, katagal-tagal nung tumatay, hindi ako nanalo, pero yung pala may nanalo. And then eventually lalabas tulad ng kiniklaim ng PCSO, yun ay claimant. Para sa kanila, sa PCSO, yun ay ng agent, na sinabi ng agent. Hindi dapat ganun. Dapat, yung mga tunay na winners, yun ang pupunta sa PCSO, yun ang mag-register at mabibigyan ng TIN number. Kasi para sa akin, bawat taong nananalo, dapat nabibigyan ng TIN number at siya ay nagbabayad ng buwis. Marami sa mga dokumento ng PCSO na binigay sa amin, walang TIN number. Isinusubmit nila yan sa PCSO without the TIN number. And the corresponding amount na pinanunan, we're not sure kung tama ba yung amount. Kasi meron doon halimbawa, nanalo ng 100 million. Walang TIN number na sinubmit. Hindi na nakalagay doon kung anong klaseng game. Dapat yung kung 100 million halimbawa pinanunan, nakalagay ko yan ba ay 649, 642 o 655 para malaman natin yung corresponding tax na ibabayad sa PCSO. Dapat may TIN number. Isa din doon yung problema natin sa identity. Hindi identified yung tao, yung tunay na tao, maging yung mismong game na tinayaan. So sir, andun pa rin yung doubt nyo na parang may something na may isang tao lang talaga, may nangyayari kasi walang team, kukulekta ka.
tama ka. Meron yung duda ko na may namumuhunan. In fact, nabanggit ko kanina, merong incident doon na isang tao namuna ng 90 million. 3 outlets, bawat outlet na isa lang may-ari, nagtaya ng tig 30, 90 million total. At pinanunuan niya 600 million plus. So namuhunan talaga siya. Tumaya siya ng yung system 12. So parang again, parang sigurado na siya mananalo siya o may nakatimbre sa kanya. Yun ang sinasabi ko nga na bago siya nanalo, tinaasan yung amount ng pot. I think that was it 655? Huh? 649. Kasabay lang may press con na hindi kasi kanina. Kaya hindi namin medyo na... Sir, kailan nangyari yun? Yung namuna ng 90 tapos tumama ng 640. What date was it? Huh? January 16 this year. Hindi bawal yon kung tutuusin. Wala naman nakalagay sa ating batas maging sa ng PCSO charter na bawal magtaya ng by the millions. Of course. Pero kanina maging yung AMLAC, sabi niya there's something irregular na for you tumaya ng ganung kalaki sa AMLAC side. On the other hand, doon ba yung parang tinayaan mo halos lahat ng numero, nag-invest ka, parang manalo. So, nung tumaya ka ng ganong kalaking amount to cover yung pot, na para ma-cover man lahat ng numero, manalo ka, baka meron ka ring inside information. O baka sigurado ka, you will not invest that much money, wala naman sigurong negosyante, kung negosyante mo ito, mag-invest ng ganong kalaki, ng hindi siya nabibigyan ng some kind of an assurance na babalik sa kanyang perang yon, one way or the other. So, what kind of legislation, ano po yung nakikita natin possibly na pwede gawin ng Senate to, protect na yung integrity ng mga laro? Exactly, thank you. Kaya nga, sa susunod na hearing, patatawag ko ng DICT and then kukuha din kami ng independent IT. Sa ngayon kasi inaasahan namin ng DICT. So, in fairness sa DICT, they're doing their best na para makatulong di sa investigation na ginagawa namin. Pero ako mag-imbita ng third party na hindi taga-gobyerno na titingnan muna ng husto yung integrity ng PCSO computer from root access, source code, etc. And then, only after then, makaka-come up tayo ng legislation na para maprotektahan talaga yung integrity ng PCSO ng game nang hindi na magkaroon ng pagdududa sa taong bayan. Hanggat go ahead. Maaga pa, sir, para sabihin na parang may sindikato na kumikilos. Medyo maaga pa. Although nandun yung pagdududa and I don't blame the betting public na magkaroon ng duda at tumaas ang kilay, especially yung mga matatagal na tumataya for several years na at libo-libo na ang nagagastos at di pa tumatama, and then here comes people na multiple ang winnings each month. So, hindi ko biniblame yung magdududa. So, kailangan maalis natin doon sa betting public na loyal bettors ng PCSO, hindi pa nanalo, maalis yung duda nila sa PCSO nang sa gayon, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagtangkilik sa PCSO Lotto. Sir, andun pa rin, hindi kayo convinced pa. I am not, exactly. I am not 100% convinced. Although there were questions that were answered. Okay ako doon. Pero may mga katanungan na hindi pa very clear to me. And sa masusunod na hearing, kakalkalin pa rin natin yon. Sa tin. Yes. Bakit nagsasubmit ang PCSO ng mga panalo ng walang tin at walang corresponding anong games yon? Kasi magsasubmit sila, o hindi lang yung 100 million, magsasubmit sila 50 million, tapos 20% yan, walang tin. So, bahala ng PCSO maghanap kung ano yung tin number. In some cases, walang tin, talagang bukunin ng PCSO yung 20% at ilalagay nila doon sa collection daw. Now, okay lang yun. Napupunta sa collection, di ba? Come what may. Hindi nabubulsa ng gobyerno at napupunta sa collection. However, ang point doon, baka yung nanalo na yun, taga PCSO. Or bata-bata ng taga PCSO. Di ba? There's a problem with the identity. At saka
At saka dapat yung game. Kasi mali mo baka hindi 50 million pinalo, baka ang pinanalo noon is 500 million. Tapos dineklara 50 million ang panalo. Dapat 500. So doon sa 50 million dineklara niya, 20% lang kukunin noon. Kung 500 million, di mas malaki sana. Paano ba yung 100 million? 20% yan, dapat 20 million mapunta sa BIR. Ngayon, yung pala 500 million tinamaan yan. O dapat, hindi lang 20, 100 million dapat yung tax na mapupunta sa BIR, which hindi nangyari yon. At saka hindi pa natin identified kung sino yung taong yon. Malay natin, planted na ng kung sino yung Poncio Pilato sa PCSO. Halimbawa lang yon. And then yung BIR, tumatanggap sila ng pera from PCSO without even, parang checking. Yes. Tinatanggap ng BIR. Inamin nila kanina doon. In some cases, in fairness sa BIR, resourceful sila. Nagmamatching-matching sila at nagmamatch naman, yun nga pagtaka, tulad ng si person B. 0-0 ang sinabit sa BIR. Nandun naman sa records natin, di ba? Nakita yung 0-0. Ngayon, mabuti na lang BIR resourceful, nung tiningnan niya, nag-match-matching sila, nakita nila yung TIN number. Sir, yung namuhunan po ng 9 AM na hanap niyo po ba yun? Nung committee niyo yung identity ng tao kung taga-PCSO ba yan? May kamag-anak? Ipapatawag yun sa susunod na hearing. Saan lugar yun? Pero of course, executive session yun. Pero saan lugar yun? Possibly Manila? Manila area. Medyo malapit sa Binondo. Sir, sa ano po? Sa visa initial lead po niyo or evidence na nakuha niyo, is there a reason to suspect na kung hindi man sindikato at least collusion between the supposed vendor and then a senior official ng PCSO? Sa ngayon, very vague pa. Kaya nga kasama dyan yung AMLAC na gagawa rin ng sariling investigasyon. Paano nangyari yun at ba't nangyari yun? Na pa yung isang tao mag-invest ng 90 million at nung manalo out of that 90 million, lumabas na nanalo siyang 600 million. Lo and behold, yung 90 million niya na kung saan manggaling. Halimbawa lang sa AMLAC side, na yun ay dirty money. Nung ininvest niya sa PCSO, paglabas noon, 640 million, clean money. Yung pera. Exactly. Lumaki pa. Yan yun. Kaya nga, kasama yung AMLAC dyan sa gagawin natin investigasyon na magkakalkal. Kailan sir yung susunod na hearing? Siguro after ng recess and then after ng yung DICT makapagsubmit ng report sa amin because right now, DICT is waiting for PCSO to request from them na to conduct an evaluation doon sa integrity ng kanilang system. It has to be requested by the PCSO to the DICT, not DICT requesting PCSO. Flounder, ang natatanda natin yung nanalo yung 36123, parang gano'n. Na-settle ba yun? Na-clarify ba yun? 918, yung gano'n? Na-clarify na ba ng I'm sorry, hindi ko alam yan. nanalo yung Yung 9/18/27, yung pattern, maraming nanalo, sir. Maraming Yung 100 something yata yung nanalo sila. Question yan ni Senator Coco, naipaliwanag naman kay Senator Coco, yung kung bakit 400 katao ang nanalo, yung probability. Para sa akin, kung akong tatanungin, baka kasi yung number na yun, na marami nag-aalaga. Kasi many years ago, nung ako'y tumataya pa rin ng loto, ngayon hindi na, syempre, vice chairman ako ng, hindi, totoo, tumataya ako ng loto noon, nag-aalaga ako ng numero. Na yung inaalaga akong numero, malay ko kung marami din tumataya niyan. Di ba? In fact, nangyari na sa Amerika yan yung malaking pots in the US, marami sila nanalo because yung numero na yon may sequence So, marami nagkagusto sa sequence numbers na yon, tinayat-tayan. Para sa akin, yung marami hindi. Senator, should there be a prohibition sa mga PCSO official o kaya kamag-anak nila na tumaya sa Sa ngayon, meron prohibition yan. Hindi natin alam kung nasusunod. Kaya nga, doon sa hindi pagsasabit natin, sa mga susunod na hearings, makakalkal natin, magpapatawag tayo ng mga hearing at papatawag natin yung mga nanalo, titingnan natin sa executive session kung sila ba ay nagtatrabaho sa PCSO or related ba sila one way or the other sa mga PCSO employees. Hindi. Sa executive session. So yung multiple winners especially, i-check natin yung background nila kung sino sila. Are they from the PCSO, working with the PCSO, or
relative sila. But that has to be done executive session kasi hindi naman natin pwede i-divulge yan dahil mayroong Privacy Act. Sir, yung sa unclaimed Ay. jackpot prices, nabigyan linaw din po kayo kung saan napupunta? Pati yung binus nila yung jackpot price noong December, doon po gagaling yun sa unclaimed? They will stop that already because I told them to stop kasi lang last year they were doing that to boost the pot para tumaas yung taya, yung revenue. Sabi ko stop and I hope they will stop kasi they said they will stop. Hindi na mangyari yon yung pagbuboost. So yung sa unclaimed jackpot price, Sa unclaimed, sinasabi na ilalagay doon sa price fund. In fact, merong $500 million na uncollected. Was that 2022? So, hiningi ko yung record kung yung paper trail na yung mga unclaimed, paano napunta sa price fund yun and how was it spent. Bibigyan daw ako ng records niya ng PCSO sharing na rin. sa susunod na hearing. Nakikinig at ang reaction. Yung arrest order daw for Pastor Timoy sa Hindi ko committee yan. You might as well ask Senator Risa bilang kortesiya sa kanya. I'm not gonna say anything. Ayoko siya pangunahan. Mas maganda siya. as member of the committee. Mas maganda si chairman muna mauna bago si member. Sir, nanalo sa chat siya. Sila muna tatanungin nyo dyan. Di ba, eventually buboto ka? Saka na muna. Ito lang muna tayo sa PCSO. Ayun sa Bohol. That's a very good question. See, mas maganda. Now we're talking. Bohol na naman, sir. Ang tawag ko, Iniimbestigahan na namin yan. In fact, meron kami natumbok na naman. Hindi lamang sa Bohol, maging sa Mount Apo sa Davao. Ganon na ganon din lang yan.